Sabi nila, sa bawat biyahe, siguraduhin mong alam mo ang pupuntahan mo. Pero paano kung sa gitna ng dulo ng Quezon, biglang mawala ang signal, mawala ang mga tao, at ang tanging kasama mo lang ay ang dilim? Karinig nyo yun, guys. Wrong turn. Isang maling liko na akala ko dadala sa amin sa paraiso. Pero dinala kami sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Muntik na kaming hindi makabalik. Kanina, yun. So, hindi para ito daanan. Tama yung daan ni ano. Pero bago ang lahat ng kaba, bago ang maling likong yun, silipin muna natin ang ganda ng San Andres. Isang lugar sa Quezon na puno ng kwento, kasaysayan, at mga tanawing akala mo sa panaginip lang makikita. Tara, samahan niyo ako sa biyaheng to, mula sa chill ride hanggang sa mauwi sa hindi makakalimutang adventure. Ito ang aming San Andres, Quezon Story. So, second day namin dito sa Quezon. Papunta kami ng Olivajaban, San Andres. Pero ngayon, dito kami sa bandang gitna. Nakalimutan ko yung pangalan. Lagay ko dyan na lang. Tapos, kanina, pagising ko, nagkape lang kami. Kape lang ako. Tapos, nag-relax. 12:46. Na pala. Lunch na. So dito na kami kumain, brunch na, parang 11:30 na kami kumain, dalawa ni Ili. Tapos kwento-kwentuhan lang. Ngayon may pupuntahan tayo, pupunta tayo ng lighthouse ngayong araw. Ayan, tinuturo niya. Kasi gusto namin umispat dun eh, kaya lang hindi pwede. Excuse me. Tapos baka may daanan kami isang church. Bahala na. Si Ili nakakaalam kasi siya yung may internet, siya yung lagi nakaka-connect sa wifi. So hindi na ako nag-internet ngayon. So ayun, samahan niyo ulit kami sa panibagong araw. Second day namin dito nga pala sa Quezon. So sana po samahan niyo kami na mag-enjoy, mag-adventure dito po sa gagawin naming Bundok Peninsula Loop na kaming dalawa. Ano kami, bromance kami dalawa ni Sir Ili, bromance. So yan, let's go. Ganda rito. So approaching nga tayo ngayon sa bayan ng Catanawan, Quezon. Feeling ko pupunta siya sa simbahan. Dito tayo pupunta namin simbahan. So ganito ang vibe pag Quezon, no? Yung mga street niya. Ayan o, malinis lang. Kasi na parang nasaan tayo, Spanish. Uy, may tulay dun o, ginagawa o bumagsak? Parang bumagsak. Oh, tayo. Yun no, okay pala dito eh. Alam nyo ba noong 1730 pa unang naitatag ang bayan at simbahan ng Catanawan? Noong gawa lang ito sa kahoy at nipa at matatagpuan sa Nabatasan. Ngunit noong 1780, tinupok ng malaking sunog ang buong bayan, kaya nagtayo ang mga tao ng mas matibay na simbahang bato. Ayon naman sa kwento, isang mangingisda ang nakakita sa milagrosang imahe ng Birhen na gawa sa Molave at pininiwala ang naging proteksyon ng bayan laban sa mga pirata noon. Sa pagdaan ng panahon, ilang beses itong inayos hanggang maging ganap na parokya. Hanggang ngayon, makikita pa rin dito ang lumang kampanang La Purísima Concepcion mula pa noong 1853. At hanggang ngayon, nananatiling simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng Catanawan ang simbahang ito. Nalaman niyo yung history ng church na to.
meron tayong dagdag kaalaman, di ba? Yung adventure lang tayo ng adventure, travel lang tayo ng travel. May nalalaman tayo rito na history ng isang lugar. So nag-adventure na lang din naman tayo. Tuklasin na rin natin yung history ng mga magandang history ng lugar na napupuntahan natin, di ba? So dahil dyan, tapos na kami rito. Mag-lunch muna kami ni Sir Eli dahil gutom na kami. Let's go! Pagkatapos nga namin kumain, bumiyahe na agad kami dahil late na rin kami nakaalis. Hindi na kami aabot sa lighthouse, kaya dumiretso na lang kami sa San Andres para maghanap ng mga tuluyan at ipagpapabukas na lang ang pagpunta sa lighthouse. Parang ano to? Papuntang Aurora, Baler. Pero nasa Katanawan, Bataan ka tayo, Katanawan, Quezon. Others to face, I couldn't help them if I tried. Oh, I think I'm part of it. You and I know where I belong, and the wheels go round again. Oh, it's such a simple thing. What would I do without your love? You can never go back again. I was San Francisco, Quezon. Ganda dito. Ganda, pa-sunset no? Utopia Beachfront Vacation. think I'm a part of it. You and I know where I belong, and the wheels go round again. Oh, it's such a simple thing. What would I do without your love? You can never go back again. Think I'm part of it. You and I know where I belong, and the wheels go round again. Oh, it's such a simple thing. Rough road pala dito. Pero yung rough road niya puti. Puti yung sun niya. Mukhang puti talaga buhangin dito. Ay, dito tayo. Sabi tayo ka tatay. Tatay. Oh. Parang may pinya. Ah, yun. Simento na. Ayan, simento na. Okay, let's go. Guys, malapit na tayo. 19 minutes na lang, andun na tayo. 19 minutes. Maggagabi na, kaya dapat diretso na kami. Pero imbis na tumuloy, nag-left kami dahil akala namin malapit na. Yung akala naming simpleng 19 minutes na biyahe lang, ito pala ang sasalubong sa amin. Kala ko malayo, challenging pala dito. Well, napagdaan naman natin yung general na car, so kaya to. Tara. Tatawid pa pala kami ng bundok, guys, kung hindi nakita kasi no? Tatawid pa kami ng bundok. This is it, adventure. Let's go. Kahit ng lubak, pero okay pa siya. Basta ganito lang yung daan. Goods, mabilis kami makakarating doon.
Pero yung kaninang papasok, medyo yun, pababagal kami ron. Hop. Oo nga, nahirapan nga ako rito. Pero gapang, kaya lang gagapang. Skip. So doon pala talaga dapat. Doon talaga dapat. Hindi rito. So sa pupunta San Andres Port dapat diretso. Guys, kita nyo ba? Ano naman kami? Ayot. Saan ba tayo? Ito. Karinig nyo yan, guys. Ayop na yan. Delicate, so. Kita nyo yan? Yun, okay na rito. Ito na, may daan na. So pag may daan na, ibig sabihin mayroon ng bayan doon. Ay! Naputol na naman. Hindi, sa kabila. Hala kang bata ka. Adventure. Pwede tayo dumiretso eh. Oh, tignan mo. Oh, Napakanan tayo dito. Pero pwede tayo dumiretso. Tingin mo. Ito, sa pati nga. Ayan oh. Hindi, ano mo yung ano? Ayun yan, tama oh. Oh. Isang diretso, pag dumiretso tayo dyan, parang hindi tayo kumanan. Oh. Pansoy. Pansoy proper, tama ito. Diretso tayo dyan. Oh, sige. Let's go. Sige. May minutes pa. Oy. Good sign, good sign, good sign. Yung mga good sign na gusto ko, yung may nakakasalubong. Pag walang kasalubong, wala yun, malabo yun. Saan na ba kami parte? Na naman. Woo! Hanggang dito sumusunod ang Roboys. Yun, dadaan na. Nice one. Nice one. At nang makarating na nga kami sa San Andres Port, dito nga kami napadpad kina Kuya Ems Restaurant. At dito na rin kami naghapunan. Maraming salamat kina Sir Ems at Ma'am Aisel sa napakagandang service at masarap na pagkain. Highly recommended talaga namin ang resto nila. Kapag mapadpad kayo dito sa San Andres Port, talagang must try na dito kayo mag food trip. Dito kami kay Kuya Ems. Dito kami kay Kuya Ems sa may San Andres Port. Bali, nakarating na rin kami. Nakita niyo naman kanina, grabe dinaan namin. Which is mali yung dinaan namin kanina. Hindi siya main road. So, ayun, kanina nakita niyo naman. Medyo matindi yun. Namuti yung suot kong damit. Oo, nalikabok. Oo, likabok kanina. Namuti yung suot kong damit eh. Okay. Kanan, kaliwa. Itong kaliwa ay diretso na dito. Kanan po ay magandanda na. May nakakita kami ng bahay. May nakakita kami ng bahay. Minhawa na ang pakiramdam ko. Tustos na. So, humanap kami ni Sir Eli dito. Nakahanap kami ng crosspat siya pero private area. Hindi siya campsite. So, dito kami yung bukas pakita ko sa inyo. Napakwento kami sa lokal dito. So, kapainom ng konti. Tapos, papahinga na kami. Bukas pakita ko sa inyo yung itong inisparan namin. Maganda siya. Kaswertihan namin. Actually, kaswertihan namin. Pero for now, papahinga lang ako. Pahinga na muna kami. Tomorrow morning, pakita ko sa inyo yung police. Kasi sobra din. Grabe rin yung kainang
tinagos namin na daan na hindi kami dumaan sa normal na ruta papunta rito sa San Andres Port. So, nakita niyo naman kanina yung daan natin, di ba? Medyo kakaiba siya, nakakatakot. Pero, ayun, thankfully nandito kami, nakarating kami ng safe and sound dito. So, pahinga na muna guys. Bukas na ulit. Good night. Sabi ni Nanay Nita, na nakilala namin na nanay ni Ate Pip, shout out mamaya. Kasama tayo ha. Tulog pa siya eh. So dito, napunta kami, aksidente lang. Aksidente lang kaming napunta rito sa lugar na to. Ayan. Ganda rito. Tapos ayun yung tent namin. Wala nakatira doon, isa na nakatira doon, si Kuya Unti. Nakilala lang namin kagabi, random. Tapos wala na kaming mapuntahan kasi. Wala na kaming mapuntahan. So, random na dinala kami ng paa namin, tadhana, na nagkita kami dito, nakatambay sila lang. Tapos, ang bait nila na sabi, dito na lang kayo kung gusto nyo. Mukhang okay naman kayong tao. So, kinagano na lang kami dito. Sige, dito lang tayo. Tapos sabi ni sino ba to? Ni Ate Pips, abutan nyo na lang. O di, nakatipid kami. Kumbaga kasi, ang mamahal ng mga inn dito, 2,000 isang gabi. Hanggang Sunday pa kami. Kaya, medyo alangan kami. Ang laki ng gasin namin. Tamang lang tayo, budget meal, diba? So, ayun, pakita ko sa inyo, ito yung beach. So, 15 minutes from here, Alibijaban na. Ayun yung Alibijaban. Kabila. Tapos yun, parang mangrove. Ayun. Okay na to. Mga seryoso pagluluto, hirap na hirap magluto sa... Anong ano yan? Anong luto niyan? Malasadong itlog. Breakfast brunch. Ayun, tapos na tayo kumain. Sarap ng luto ni Sir Eli. Tapos ako, courtesy ko itlog lang. With matching Pepsi tsaka ice na malamig. So pahinga lang kami, tapos maya lighthouse. Baka mag-sunset kami sa lighthouse. Makita natin, makita nyo. Tahimik dito, probinsya vibe talaga. Ha? Bata, okay nga kuya eh. Probinsya vibe talaga eh. Kumbaga ito yung masarap na probinsya vibe, tahimik. Yun nga, masaya, may bata. Ito kasing pinagstayan namin. Itong pinagstayan namin. Compound siya. Probinsya pero compound. Okay, sobrang goods. Tapos may mga aso pa. Safe ka. Kaya lang medyo nakabilad yung tent namin. Ito, pakita ko. Pero okay lang, at least tanggal lahat ng bacteria.
So yun lang guys, may update ko kayo pag papunta na kami sa lighthouse at kami busog na busog at pumamahinga lang muna dito sa spot namin na tagpuan, ang aming secret spot. Tapos hintayin nyo, gagala namin kayo sa Alibahaban Island. Yan, mga pupuntahan natin: Alibahaban, Makapaya, ano pa yung isang falls doon? Nabaroto Falls. Yan, kami ang Nabaroto Falls. So abangan yan, sigurado mag-enjoy kayo kasi for sure mag-enjoy kami dalawa ni Sir Pili pag pinuntahan namin ng mga yan. So maya ulit, let's go. Okay, we're back. Tagas ako. Ang mahal ng gasolina. 103 per liter. Tapos kalahati pa lang 450 agad para ma-full tank. Medyo masakit. Masakit pag di ganun kalaki kita mo, kaya trabaho tayo mabuti para yung mahal maging mura. Diba? Yun lang naman ang paraan para mabit mo yun. You work hard para yung mahal maging mura para sa'yo. Kasi yun nga, mahirap ang panahon ngayon. Meron tayong krisis. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa mundo. Hindi mo ma-predict. Kumbaga, pagdarasal mo na lang na Lord, kayo na bahala. So yun, papunta nga tayo ngayon sa lighthouse. Ang drama ko, no? So guys, tapos na tayo kanina. Nakita nyo, kumain tayo kanina. Mag-lunch tayo, nagluto lang kami ni Ili ng corned beef, tsaka itlog, rice, tapos Pepsi, kami yelo. So yun, ngayon papunta tayo ng lighthouse. So ngayon medyo magaan ang iniwan namin yung bag namin sa likod. Naka shorts lang kami, pero naka helmet pa rin kami. Naka shorts lang kami tsaka rubber shoes para relax kasi summer na guys, sobrang init. As in, mainit. Pero okay na rin to kaysa naman umuulan. Mas mahirap pag umuulan, mas matagal ang biyahe kasi kumbaga madulas ang kalye. Unlike ito, maayos, ganda rito, no? Ayan, malilim, dapat ganito lang, mapuno, malilim. Naman natapat lang, hindi pala na malamig ang tubig. Tsaka wet tissue. O yun guys, so balikan ko kayo pag palapit tayo sa lighthouse. Dahil mahirap naman na kaya nanood nyo to, maboring pa kayo. So tara na. Ayun yung lighthouse. Transfee 10 pesos. Ayun yung lighthouse. Yan, dito tayo sa lighthouse. Ayun yung lighthouse. Ayun. Ito ba? Yun. So pwede ka palang maligo rito. May cottage pala dito. Tapos may entrance. Magkano entrance tol? 10 piso. Parang 10 pesos lang. Magkano po entrance dito, Nay? Magkano po ang entrance? Entrance po. Magkano po binayaran nyo? Ano po, per head natin? 10. 20 isang tao. 20 lang po. Oo, Ah, okay. Pero gaganyan lang kayo, hindi naman siguro kayo sisingin. Okay po.
Yun yung pinakang caretaker ka na yung bahay. Oo nga po, tinanong po kami ng babae po. Pababa na kami. Oo. Sige po, pupunta lang po kami ron. Punta lang po kami doon sa night. Sa lighthouse. Tara po. Sige po. Punta tayo sa lighthouse. Punta natin yung lighthouse. Puntahan natin. Let's go. Yung masukal yung daan. Ayun, napakita ko sa inyo. Oh. Skip. Daan-daan lang, naka-short lang kami. Baka Isa sa pinaka-main mission namin ni Sir Eli sa biyahe na to ay marating ang pinakadulo ng Bundok Peninsula. At ito na nga, finally, narating na namin ang lighthouse. Sa kabila ng lahat ng pinagdaan namin sa daan, masasabi kong sulit lahat dahil mission accomplished kami. Isa ito sa pinaka-memorable na ride na naranasan ko. lapit na. Hindi man naging madali ang biyahe, pero bawat pagod, bawat liko ng daan at bawat experience na naranasan namin ay naging parte ng isang adventure na hindi namin makakalimutan. Dito mo talaga marirealize na minsan hindi lang destinasyon ang importante, kundi yung buong journey at mga taong kasama mo sa biyahe. Yeah! Yun lang walang Hindi, at least, yung goal natin, nasunod natin. Which is, puntahan itong parola sa dulo ng bundok. Bundok Peninsula. Maraming salamat sa inyong lahat na sumama at sumuporta sa adventure na to. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong inspirasyon sa ride namin. At kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyong kalimutang i-like, share at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapuntang adventure sa susunod. Hanggang sa next ride. Ride safe palagi. Salamat. Today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good day today.